Ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the moon. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na may mga bagay ngayon na nararamdaman mo na kailangan mong gawin at pag-isipan ng maigi, or meron kang tinatago dito sa sarili mo na nagpapasakit sa puso mo. Ang mensahe ng card mo, kung ano yung kaya mong ibigay at punuan dun sa sitwasyon ginagawa mo. Kahit sobrang hirap para sa'yo, gagawin mo pa rin kung ano yung kailangan dun. Andun yung pagsusumikap mo na binibigay mo palagi sa trabaho mo para mapalago yung financial mo or yung karir mo. At lahat ng pagsusumikap mo, at the end, aanihin mo rin yan, magpipaid off din yan. Andun yung pagmamahal na binibigay sa isa't isa or dun sa mga taong mahal mo. Some of you sa sarili mo. Gusto mo nang kalimutan or mag-move on at harapin kung ano yung dumarating sa buhay mo. Some of you naghihil ka na dun sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Iniisip mo na bakit ganun? Lahat ginagawa mo pero walang bumabalik. Ikaw lang yung nagbibigay at wala namang nangyayari to sa mga ginagawa mo. Some of you, iniisip mo kailan mo kaya aanihin yung mga bagay na pinaghirapan mo. May darating na offer or may offer kang tinanggihan. Nagiging masaya ka sa kung ano yung meron ka sa buhay mo ngayon at you feel independent. Andun yung pagsusumikap mo or unti-unting nag-grow yung financial mo at nakakaipon ka. Naalala mo pa rin yung mga bagay na nangyari sa buhay mo sa past and iniisip-isip mo pa rin yun. Binabalikan at may mga bagay doon na nagiging motivation mo. Clarify natin ng Ten of Wands, the Devil, and Two of Swords. Sobrang hirap yung mga nangyari sa buhay mo. Especially dun sa taong minahal mo, ginawa mo lahat yung kaya mo dun. Kahit hirap ka na, binibigay mo pa rin kung ano yung kailangan dun. Clarify natin ang The Lovers, the High Priestess, and the Empress. You need to listen to your inner self. Kung ano yung sa tingin mo, magiging masaya ka, yun yung gawin mo. And ibigay mo palagi kung ano yung kaya mo dun sa mga dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Ace of Wands and Seven of Cups. Meron ka ditong kailangan pagdesisyonan pero nahihirapan ka. You feel undecided kung igagrab mo or merong opportunity na darating sa buhay mo and iniisip mo kung ano yung gagawin mo doon at ano yung dapat mong ibigay. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Strength, and Page of Pentacles.
Unti-unti ka nang nagiging matibay at matatag sa mga pinagdaanan mo at iniisip mo ngayon na magsimula uli, gawin ang kaya mo para mapalago yung financial mo at makuha kung ano yung magpapasaya para sa'yo at kung ano yung sa tingin mo mas mapapalago mo pa yung karir mo at yung sarili mo. Yun yung pinag-iisipan mong mamuti at gagawan mo ng paraan. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Four of Pentacles and Eight of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa buhay mo or iniisip mong mag-ipon at isecure yung kinabukasan mo. Kaya trabaho ka ng trabaho, ginagawa mo lahat ng kaya mo para mapalago yung income mo at may secure mo yung kinabukasan ng mahal mo sa buhay dahil alam mong para rin yun sa kanila at sa sarili mo. Clarify natin ang Six of Swords, Ten of Cups, and Six of Wands. Unti-unti ka rin magsasucess dun sa pinili mong field o dun sa mga ginagawa mo. Magiging masaya ka din at the end. Makukuha mo rin yung long-term na emotional happiness at unti-unti kang mag-heal. Clarify natin ang Four of Cups, King of Swords, and King of Pentacles. Yung pride nitong tao na to andun pa rin or may tao dito na gustong mag-offer sa'yo at pinag-iisipan nitong tao na to kung ano yung gagawin niyang move or paraan para maibigay sa'yo kung ano yung kaya niya. Clarify natin ang The Hermit, Nine of Pentacles, and Two of Cups. Kung ano yung pagkukulang pinupunuan mo at kung ano yung magpapasaya para sa'yo, gagawin mo. Ayaw mo nang mangyari kung ano yung nangyari sa nakaraan. At isa yun sa nagiging inspirasyon mo para mas lalo kang magsumikap at gawin kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. At masaya ka dun sa bagay na nakukuha mo at na-achieve mo sa buhay. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My ability to receive is measured by how much I practice good feelings thoughts. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yun sa tingin mo, kaya mo para makuha yung mga pangarap mo, gawin mo at pagsumikapan mo na ma-achieve mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Basta magtiwala ka sa kakayahan mo at maging positibo sa mga pananaw sa buhay para makuha mo at ma-attract mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kung ano yung nilalagay mo sa isipan mo at sa puso mo, iyon din yung ibibigay sa'yo ni universe. Basta gawin mo lang palagi yung kaya mo at magdasal ka para magabayan ka ng Diyos Ama sa mga pinagdadaanan mo at nangyayari sa buhay mo. And magtiwala ka palagi sa kakayahan mo. Dahil ikaw lang yung tanging gagawa ng mga bagay na magpapasaya para sa'yo. And kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo, yun yung gawin mo. Basta alamin mo lang palagi kung ano yung sa tingin mo kailangan sa sitwasyon at tamang solusyon sa mga nangyayari sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.